Kahapon, doon po sa isa kong video, ibinahagi ko sa inyo yung sigaw ni Harry Roque na ang tunay na presidente daw po ay si VP Sara Duterte. At napag-usapan po natin yon at para po sa akin yun po ay pag-disrespect sa kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Akala ko si Harry Roque lamang ang may mga ganyang uri ng pahayag pero mali po pala ako. Ito po si Atty. Glenn Chong ay may kahawig po na pahayag. Sabi po ni Atty. Glenn Chong, walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy diyan sa Office of the President. Mr. Marcos ang tawag niya. And by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Bumaba ka dyan, bangag at pumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of this land. Ayan po. So malinaw naman po yung pahayag ni Atty. Glenn Chong. Para sa kanya, ang legitimate leader daw po ng ating bansa ay si VP Sara Duterte. So kahawig din po ng sinasabi ni Harry Roque. Kitang-kita at lumutang na po ang katotohanan na gusto talaga nilang ipalit si VP Sara kay PBBM. Kaya po tayo nananawagan na kay VP Sara na kung talagang concern siya sa kaayusan ng bansa at concern siya sa kasalukuyang Pangulo, dapat siya po ay nangunguna na suwayin ang mga ganitong pahayag ng kanyang mga taga-suporta. Dahil ito po ay hindi rin nakakatulong sa kanya. Ang kanyang pananahimik ay maaaring mag-send ng maling signal or mensahe sa mga tao. Maaaring isipin ng mga tao na ito'y kinukonsinti niya at hinahayaan lamang niya. Huwag niyang hayaan sana na magamit ang pangalan niya, magamit ang pangalan ni VP Sara sa mga ganitong naratibo, sa mga pang-iinsulto at pambabasto sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Kaya po nananawagan na tayo kay VP Sara na suwayin niya at pagsabihan ang kanyang mga taga-suporta na huwag gamitin ang kanyang pangalan para lamang manawagan ng pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Jr. Hindi po ito tama. At again, maaari po itong mag-send ng maling signal sa mga tao. Sana naiisip din niya nila Harry Roque at ni Atty. Glenn Chong. Hindi sila nakakatulong kay VP Sara sa ginagawa nila sa paggamit nila ng pangalan ni VP Sara upang paalisin o manawagan ng pagpapaalis, pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatalino talaga sila, dapat at this point of time, naintindihan na nila, naunawaan na nila na hindi na nila mapapaalis si PBBM. Mananatili yan hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Hindi uusad ang mga ganyang panawagan. Nakikita po natin na majority ng mga Pilipino ay tanggap at nararespeto ang kasalukuyang pamamahala ng kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. So malinaw at talaga namang vocal na po sila sa totoo nilang hangarin, kaya palagi po silang nagrarally. Gusto po talaga nilang mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kitang-kita rin naman po natin na mahihirapan sila dahil ang suporta po ng AFP at PNP ay nasa Pangulo. Ganon din ang suporta ng majority ng mga tao. Nakikita ko na talagang malabo po ang hangarin nila na kahit isigaw nila yan ng paulit-ulit, wala po, hindi po magpo-progress yan. Ito po yung real talk sa mga kababayan natin DDS. Mahihirapan lamang po kayo sa ginagawa nyo. Nakikita natin sa inyong mga rally na tila nababawasan po ng nababawasan ng attendance. Paunti po ng paunti ang dumadalo. At nakikita po natin sa mga alliances pagdating sa mga political party. Marami na pong umaalis sa partido or sa mga partido na link kay dating Pangulong Duterte. At lumilipat po o nakikipag-alyansa sa partido, political party ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos Jr. So in a way, pagdating sa alliances, suporta ng mga pinuno or ng mga politiko, suporta ng mga tao, suporta ng mga kasundalahan at ng mga kapulisan, lahat po yan nakikita ko ay nasa side po ng kasalukuyang Pangulo. Evident po yan, Ito po yung real talk. Pero nasa sa inyo, karapatan nyo naman na magpahayag, kalayaan nyo yan. Pero nakikita ko po, wala pong patutunguhan ang inyong ginagawa. Baliwala na po ang ginagawa ni Maharlika Boljaquera. Marami na pong nadismaya sa kanya at marami na rin hindi naniniwala sa kanya. Pahapiyawan natin itong balita patungkol kay Robin Padilla. Tignan nyo naman po itong si Robin Padilla. Sabi dito sa balita, it was a solemn tribute to rights defender Rene Sagisag in the Senate on Tuesday, until Senator Robin Hood Robin Padilla uttered a name of another senator who died over 2 decades ago. Sabi ni Robin Padilla, hinihiling ko po sa inyo na makasama ako sa resolusyon na ito at buong puso po ako at buong kaisipan at buong kaluluwa na nakikiramay po sa pamilya ni Senator Rene Cayetano. Maraming salamat po. Buong puso, buong kaisipan at buong kaluluwa, tapos maling pangalan ang binanggit mo, Senator Rene Cayetano. Yan po ang problema kay Robin Padilla. Nagpapanggap na malalim, nagpapanggap na profound, nagpapanggap na
I'm sorry kung may ma-open, pero para sa akin, nagpapanggap siya na matalino at sincere, pero lalabas at lalabas ang kanyang kababawan. Akalain mo, sinabi niya, buong kaisipan, buong kaluluwa, buong puso, no? Akala mo, sincere talaga eh. Tapos, ibang pangalan ang babanggitin mo, imbis na Rene Sagisag, Rene Cayetano ang binanggit mo. Ano kayang naramdaman ng pamilya ni Senator Rene Sagisag? At ano kayang naramdaman ng pamilya ni Senator Cayetano na namayapa na rin? So, di ba? Obvious na ito si Robin Padilla ay sinusubukan niya, nagpe-pretend siya na siya ay malalim at sinusubukan niya na ipakita na siya ay sincere, pero lalabas at lalabas ang tunay na kulay. Nagpapanggap lamang siya. Kasi kung totoong buong kaisipan, buong kaluluwa at buong puso, hindi ka dapat magkakamali sa babanggitin mong pangalan. Pinahiya niya ang sarili niya. Kaya mga kababayan, maging matalino po kayo sa pagboto. Huwag lang puro grandstanding at drama. Kailangan may substance, may talino. Yung kapag nagtanong, kapag merong Senate hearing, talagang magigisa, no? Magigisa yung tinatanong, yung resource person, no? Yung talagang mapapaisip yung mga nanonood at may maisisiwalat na katotohanan. Hindi puro kababawan at puro kadramahan. Huwag na po kayong madismaya dun sa mga matatalinong kakandidato bilang senador. Yung lawyer, yung talagang, yung mga kalibre nila, ewan ko siguro, kasi na-demonize sila eh. Talagang pinapangit ang image nila ng mga troll at ng mga fake news. Sila Senator Pangilinan, si Senator Bam Aquino, Senator De Lima, Attorney Chal Jokno, yung mga ganyang kalibre sana, no? Yung malalim mag-isip at talagang they can critically think, no? Para makapag-come up ng maayos na batas kagaya ni Senator Kiko Pangilinan. Sagip Saka Act, isa sa pinaka-the best na batas na nagawa niya. Senator Bam Aquino, free college education. Yung talaga napapakinabangan. Si Robin Padilla, ano na ang naipasa niyang batas na napapakinabangan ng mga tao. Si Senator De Lima, Senator Trillanes, 4Ps, tsaka yung archipelagic baseline law, talagang nag-a-assert ng mga karapatan at teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, sa ating mga karagatan. Yung talagang may substance, matino, maayos, may talino. Pero kung, sa bagay, at the end of the day, decision niyo yan. Kung gusto niyo na naman pong bumoto or maghalal ng kagaya ni Robin Padilla na kadramahan, grandstanding at kababawan ang pinapakita sa Senado, sayang po ang pinapasweldo. Marami na naman pong artista ang kakandidato sa 2025. Kung gusto nyo na ganito tayo forever, sige lang, iboto nyo lang ang mga mabababaw. Wala namang masamang bumoto ng artista for as long as qualified at matalino. At alam mong matinong mag-isip at hindi puro kababawan. Pero kung ayan, na talagang akala mo kung magsalita may pagkakarinyoso pa, talagang kala mo malalim, kala mo may substance, tapos at the end of his statement, sablay, ibang pangalan ang binanggit. Hindi ba nakakahiya? Hindi ba pinapahiya niya yung sarili niya? Nagpapanggap siya na profound, pero lumitaw ang totoo, isa siyang mababaw, walang substance. Hindi mo kailangang sabihin buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan. Exaggerated. OA. Siguro yung matatalinong tao talagang tinatawanan na lamang siya sa isip nila. You don't need to be like that to earn respect. You don't need to utter or verbalize kung gaano ka kasincere. Kailangan ipakita mo to sa action, genuine, no? Hindi ka makaka-earn ng respect sa mga tao kung sinasabi mo, Robin Padilla, ay iba sa ipinakikita mo at iba sa nagiging resulta ng mga salita mo. Ay nako. Bukod dyan mga kababayan, nasa sa inyo kung kayo boboto na naman po ng mga pro-China. Tignan niyo tong balitang ito. Sabi sa balitang yan, Hontiveros questions nationality of Bamban Mayor linked to Pogos. Sobrang nakakapagtaka lang po at talagang nakakaduda ang background ni Bamban Mayor. Ayon po sa investigasyon nila Senator Risa Hontiveros, wala pong school record kasi homeschooling daw po from elementary to high school tapos hindi nag-college. At 17 years old na nung na-register ang kanyang kapanganakan. So, walang hospital records, if I'm not mistaken. At ayon po sa mga residente ng Banban, bigla na lang daw po sumulpot ang pangalan niya noong 2022 election. At kung totoo na siya po ay Chinese national at planted ng China, kasi link po siya sa mga Pogos eh. Yung mga Pogos na ni-raid, link po yung pangalan niya.
na itinatanggi pa niya kahit nakikita sa mga dokumento na naandun po ang pangalan niya. So kung totoo na siya po ay planted in China at isang Chinese national, wala. We're screwed. Napasok na po ng mga Chinese ang aspetong politikal ng ating bansa at lalo po silang mamamayagpag kung sa 2025 midterm election ay marami pong mahahalal na mga pro-China at mga Chinese sa ating gobyerno. Lagot po tayo. Ang dami na nga pong pogos, ang dami ng mga pinaghihinalaang spy, mga sleeper cells, at ang dami ng mga LGU leaders, no? Governor, mayor na talagang nakikipag-transact at may kaugnayan sa mga Chinese na hindi natin alam. Yung iba may mga property na sa Pilipinas kahit bawal sa konstitusyon. Nasa sa inyo mga kababayan kung hahayaan natin itong mangyari. Hindi naman tayo nagiging xenophobic or hindi po tayo napapalaganap ng xenophobia. Gusto lang po nating ingatan, pangalagaan ng ating national security and interest. No? Very obvious and very evident na yung mga nangyayari sa bansa natin. Nasa sa atin po kung tayo magpapabaya at mag-give up. Marami na po tayong mga pinuno, LGU leaders na nasilaw sa pera, nagpasuhol para lamang mapayagan ang mga Chinese sa kanilang ginagawa dito. Nasa sa inyo kung ibaboto niyo pa rin sila. Bigyan natin ng reaksyon itong mga nag-rally, no? Nakalagay sa kanyang poster dyan, pinapakita. I-hide natin yung mga mukha nila, pero sa totoo lang, ito po'y kumalat na sa social media at kitang-kita ang mga mukha nila. Sabi dyan, ayan o, basahin nyo. Nakita naman, di ba? Ito pa, sabi ni Kuya, hide natin yung mukha niya ha. Nakalagay, ayan o, BANGAG, ang presidente ko. Ayoko lang bigkasin dahil baka magkaroon po ako ng violation. So, ang lalakas po ng loob nila, talagang pinapakita pa nila ang kanilang mukha sa social media. Ang masasabi ko lang sa mga kababayan natin na gumagawa nito, wag po kayong magpadala sa emosyon nyo. Kumakalat po ang mga larawan nyo sa social media. Baka pagsisihan nyo po yan in the future. Hinahid ko na po yung mga identity nyo, ang mga mukha nyo dahil gusto ko pa rin kayong protektahan. Pero kung kayo po ay nagpapagamit, no? Humahawa kayo ng ganyan, nagpapapicture kayo at kakalit sa social media ang inyong mga larawan, baka po meron itong consequence in the future. Baka po pagsisihan nyo. So maging maingat po kayo at mag-isip mabuti bago kayo pumayag na magpa-picture ng ganyan at humawak ng mga ganyang poster or ganyang mga printouts, no? Dahil baka nga po may mga consequences in the future. Kahit pa meron kayong mga reklamo sa kasalukuyang gobyerno, isipin nyo rin po ang mga nagiging action nyo at mga sinasabi nyo, lalo-lalo na kung ito'y kakalat sa publiko. At higit sa lahat, huwag po kayong magpapagamit sa kung sino mang politiko para lamang ibalandra ang mga mukha nyo dyan, para lamang insultuhin ang isang tao o ang ating Pangulo. So, kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Ilagay niyo lang sa comment section below. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.